guys! So, for today's video is bibigyan ko lang kayo ng quick update kung ano bang nangyayari na sa aming buhay-buhay. Dahil I know, parang ang tagal na nung last vlog ko, parang September or August pa ata siya. So, pagpasensyahan nyo na uli ako, but today is nandito tayo. Hindi ko lang alam kung kailan ko to ma-edit. Hopefully, mamaya ma-edit ko na siya para ma-upload ko din kagad. Dahil pag ito is na-stuck uli sa aking camera, hindi na to ma-edit. So, past few months sa amin ni Austin is super naging busy kami, super stress. Kaya hindi na din kami masyado nakapag-vlog. Especially kay Austin dahil si Austin have been working non-stop. Kahit weekends is kailangan niyang mag-work dahil nga matatapos na yung year. So, kailangan niyang matapos yung mga projects. Katulad ngayon, today is Saturday. Nag-work siya out of town. Nasa San Antonio siya dahil kailangan niyang mag-work doon. And supposedly, dapat today is babalik na siya dito kaso hindi niya natapos kahapon yung kailangan niyang tapusin, which is nagsasurvey siya. Hindi siya makakauwi this week dahil inisip niya kahit matapos niya today is kailangan niya pa ding bumalik ng Monday sa San Antonio. And yung San Antonio kasi is 5 hours away kami doon. So medyo malayo ding drive. So sabi niya is magpapalaundry na lang siya bukas para meron siyang masuot for work. And then ayun, bibili na lang siya ng pagkain niya. At kung nakikita nyo guys sa title, ayun, I finally land my dream job. I would say my dream job dahil ang tagal ko na ding nag-a-apply sa company na to. And this time is na-hire ako finally. Position na na-hire ako is gusto ko din talaga siya. This week pala is yung aking first week ng training. Wala kasing binigay na timeline para sa training dahil sabi ng manager is it depends daw sa akin kung gaano ko kailangan or kung gaano ko katagal kailangang mag-training. So, ayun, self-paced siya, but it's still good. And then, ayun, shadowing lang ako sa mga seniors namin for like an hour every day. And then, more on ang ginagawa ko is basa-basa and then nanonood ng mga videos regarding nga dun sa aking work. So, ang aking palang work ngayon is sa implementation ako, guys. So, nag-resign na ako dun sa aking last work na work from home din, which is networks operation siya. And then, yun kasing sa last work ko, bigyan ko lang din kayo ng quick background. Yun sa last work ko din kasi is super stress ako, guys. Na to the point na kahit work from home siya, parang ayoko mag-work. Tapos takot na takot ako and yung anxiety ko pag magla-login ako to work is grabe. Parang, ewan ko, parang medyo na-traumatize ako, ganon. Grabe yung anxiety ko, kada papasok ako ng work. And pinagtiisan ko siya dahil sayang naman work from home and then related nga din siya sa work ko dati sa Pinas. So yun, nagtiis ako and then to the point na parang hindi ko na talaga kaya. Nagsabi ako kay Austin na mag-a-apply na ako sa ibang work and then ayun nga, nag-apply na ako sa ibang work and then walang tumatawag sa akin and then nag-apply din ako internally dahil pwede ako mag-apply internally dun sa work ko na yun. If naka 6 months na ako sa work, sa mga pinag-applyan ko internally is hindi din ako natatawagan. Itong work ko na ngayon is, actually nag-apply ako dito, I think last August or September. So, ang tagal ng process. Dahil medyo malaking company din siya, is medyo matagal yung process. And then, natawagan ako last, I think October yung una. And then, yung final interview nga is November. November yung final interview. Actually, bago kami pumunta dun sa aming San Antonio, Austin, and Houston road trip is, nag-interview muna ako ng umaga and then pumunta kami or nag-drive kami papunta sa Austin, Texas after nun. Kala ko talaga hindi ako yung mapipili dahil dun sa final interview, feeling ko hindi ako super galing sa interview and then yung mga sagot ko is parang okay lang, ganon. And ayun, last November
parang second week, parang third week ata ng November na, ayun nga, nakatanggap ako ng tawag na ako pala yung napili, guys. So, super happy ko. And December 1st, yung aking first day. And ayun, until now, hindi pa din ako makapaniwala na ako yung na-hire nila. Weekdays is nag-meeting kami, nag-team huddle. Tapos yun, nakita ko yung buong team and hindi sa pag-exaggerate guys, but ako lang yung nasa late 20s. Lahat sila, parang ako yung pinakabata and lahat sila, nung isa-isa kaming nag-introduce ng sarili is, ang mga background nila is 30 years na sa company, and then yung iba is 30 years sa telco industry, tapos 25 years, 15 years, mga gano'n na katagal yung mga experience nila guys. So, ayun, hindi pa din talaga ako makapaniwala na napaisip ako na, ba't kaya ako yung napili ng manager? Feeling ko naman, feeling ko hindi ako belong. Ako lang yung nag-iisang Asian guys. Lahat sila is Americans. Wala talagang ibang lahi. Ayun, so medyo na-pressure ako. Dahil alam ko na ako nga yung pinakabata, ako yung pinaka-less experience. At the same time, super proud ako sa aking sarili dahil, ayun, manager ko na, yung nag-interview sa akin, yung nagpakilala. And then, sinabi niya yung mga experience niya din. At dun ko parang naisip na, kaya pala ako yung napili nito. Dahil yung background niya guys is kapares ng background ko nung nasa sa Pilipinas ako, which is sa circuit design din siya. Bago siya mapunta dito sa aming department sa implementation is nasa circuit design siya. So, nag-start daw siya as a circuit design and then naging supervisor siya doon. And then after that, nag-jump siya sa implementation. Dahil yung work ko ngayon guys is sa implementation, bago kasi siya mapunta sa implementation, sa circuit design muna siya pupunta. So, meron akong idea doon sa implementation kung ano yung ginagawa nila dahil nasa sa circuit design ako dati. So, after ng circuit design, kung saang network siya pupunta, and then kami din yung nag-a-assess kung anong last mile yung feasible sa kanya, and anong last mile, kung fiber, copper, radio, ganon. And then kami din yung nag-check if may port and capacity ba siya dun sa node na pag-homa namin. Basta ganun. Design na namin at okay na ang lahat at magsabi si client or si business client or si enterprise na kukunin na niya yung order, mapupunta siya ngayon sa implementation. So, kami yung nag-i-implement ng circuit para mabuhay na siya at magamit na ng enterprise groups. Doon nalinawan ako na, kaya pala siguro ako ang napili niya dahil parehas kami ng background. So, ayun, super thankful ako. So, happy ako sa work ko ngayon. And see myself dito sa company na to and dito din sa group na to. Na itong company na to is last 2023 pa ako nag-a-apply sa kanila guys. Simula nung makuha ko yung green card ko is nag-a-apply na din talaga ako nito kahit nasa sa California pa lang kami. But never ako natawagan. So, pero hindi ako tumigil mag-apply dito sa same company na to. And then last 2023 is parang ilang apply ako sa kanila but hindi talaga ako matawagan. And then, ang first interview ko sa kanila actually is yung last year as a network specialist. Nung nag-i-interview si Austin, nung lumipat kami dito sa Texas is nag-interview din ako sa kanila. And alam ko na hindi naging magaling yung mga sagot-sagot ko doon sa interview. So, kaya hindi din siguro ako napili. But nakadating ako sa final interview. But ayun nga, hindi ako napili. But still, hindi ako tumigil sa pag-a-apply sa company na to. Para naka 15 or siguro more than 15 applications ako bago ko na nakuha itong work ko ngayon na to, which I'm so happy about. Advice ko lang, lalo na dun sa mga corporate girlies ko dyan din, nung nasa sa Pilipinas pa, and nandito na kayo sa US, never stop trying to apply sa katulad sa experience nyo sa Pilipinas dahil you'll never know. Ako kasi is nag-stop akong mag-try nung nasa California kami at nagka-work na nga din ako doon.
nag-stop na ako mag-apply sa related sa work ko sa Pilipinas. Bumalik lang ako ulit mag-apply is last year, 2024. Payo ko lang sa inyo, never stop applying. Hindi nyo masasabi guys, baka merong company out there na willing na i-hire kayo dahil sa experience nyo back home. So, ang provisionary namin is parang 4 months ata siya. Pag feeling ng manager na hindi ako karapat-dapat doon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, but I will do my best. I will do a great job. I will have to make sure na I will do my great job. Doon din kasi sa last work ko, dahil nga network operations siya, 24/7, kailangan available ka doon. At yung naging schedule ko din kasi sa last work ko is, nag-rotation kami na ang schedule ko na is naging Wednesday to Sunday from 2 p.m. to 10:30 p.m. So, wala na din kaming time ni Austin. Ang first to second quarter kasi ng year is hindi siya super busy. So, nandito siya pag tuwing weekends. Kaso wala kami magawa dahil nga mag-work ako. So, ayun, naging struggle din talaga sa amin yun ni Austin. Yung last work ko din pala na yun is hindi siya flexible dahil nga local lang siya, is limited lang kung saan ako pwedeng mag-work. Kahit work from home siya, hindi siya pwede sa ibang states, ganon. And dito, sa work ko na ngayon is nag-ooperate kami sa 40 plus states. So, kahit saang 40 states kami magpunta is pwede ko siyang madala guys. And from Monday through Friday, tapos, ang schedule ko is to 10 to 7 CST, Central Time. So, super okay ng schedule and wala kaming work every holidays. Unlike dun sa network operations nga na kailangan kong mag-work ng holidays din. Kailangan siya 24/7 pag nagka-problema sa network. Sana makabalik ako sa pag-vlog kahit every week. Dahil na-miss ko din talaga to. Hindi ko nagagamit tong camera na to. Binili ko talaga siya para makapag-YouTube ako and hindi ko na siya nagagamit. Sayang naman yung camera na to din. And syempre, na-miss ko din kayo. Na-miss kong mag-share. Na-miss kong mag-vlog. Tagalan din akong sinasabihan ng nanay ko na, ba't wala ka pating vlog? Ba't wala ka pating vlog? So, ayan na. Hi, Mom! This is for you. Kapag decorate na po din pala kami dahil ngayon is December 6, Saturday. Ayan, meron na tayong pailan-ilan dyan. Meron na tayong Christmas tree and then ayan ang ating mga Christmas decors. Thank you so much guys for watching. See you on our next one. Bye-bye!